Si Berto Curudo at ang mahiwagang bukal ng langis. Sa isang liblib na baryo, may isang lalaking kilala sa kanyang kakaibang tapang at matinding pangarap, si Berto Curudo. Isa siyang masigasig na manlalakbay na buong buhay na hinahangad matagpuan ang mahiwagang bukal ng langis. Isang alamat na sinasabing nagdudulot ng kayamanan at kapangyarihan sa sino man makakatuklas nito. Isang araw, muling nagpasya si Berto na tahakin ang mapanganib na kagubatan upang hanapin ang bukal. Bitbit ang kanyang lumang bag at kakaunting pagkain, bubong tapang siyang naglakbay, hindi alintana ang panganib na naghihintay sa kanya. Sa kanyang paglalakad, nakatagpo niya ang isang ermitanyong lasing. Magulo ang buhok nito at tila sabog ang isipan, ngunit puno ng kumpiyansa sa pagbibigay ng direksyon. Sinabi nito kay Berto na kumaliwa, kumanan, umikot at sundan ang isang manok na hindi naman makita. Sa kabila ng kalituhan, pinili pa rin ni Berto na sundin ang mga tagubiling ito at lalo lamang siyang napalayo sa kanyang patutunguhan. Habang siya ay naliligaw, biglang sumulpot ang isang duwendeng gutom, kilala sa pagiging tuso at sakim. Hinarang nito si Berto at humingi ng pagkain kapalit ng tulong. Kahit nagdadalawang isip, napilitan si Berto na ibigay ang kanyang baon. Agad itong nilamon ng duwende at nagbigay ng babala. Ang daan patungo sa bukal ay pinamumugaran ng isang mapanganib na nilalang, ang kapring mainitin ang ulo, ang tunay na kontrabida ng kagubatan. Habang papalalim ang gabi, narating ni Berto ang puso ng kagubatan kung saan nagbabantay ang isang sinaunang tagapagbantay ng gubat. Sinubok nito ang kanyang katapangan at layunin. Sa kabila ng pagod at gutom, ipinakita ni Berto ang kanyang determinasyon. Dahil dito, pinayagan siyang magpatuloy, ngulit may babala, mag-ingat sa kapre. Hindi nagtagal, lumitaw ang higanteng kapre. Naglalaglabag ang galit nito at yumanig ang buong paligid sa kanyang sigaw. Ayaw nitong may makapasok sa kanyang teritoryo, lalo na sa sino mang naglalayong mahanap ang bukal ng langis. Hinamon nito si Berto at tinangkang pigilan ang kanyang paglalakbay. Ngunit sa halip na umatras, ginamit ang kanyang talino at tapang upang makalusot, bagamat hindi naging madali ang kanyang pagtakas mula sa galit na kapre. Sa gitna ng kanyang pagtakas, biglang nagpakita ang isang engkanto ng kahilingan. Ipinangako nito kay Berto ang 3 kahilingan. Sa kanyang unang hiling, humiling siya ng kayamanan, ngulit ang kanyang natanggap ay walang kwentang mga bato. Sa ikalawang hiling, nais niyang gawing ginto ang mga ito, ngunit naging mga saging lamang ang mga bato. Sa kanyang huling hiling, hiniling niyang madala sa mismong bukal ng langis. Sa wakas, narating ni Berto ang mahiwagang bukal. Tahimik at mahiwaga ang paligid at doon ay sumalubong ang diwata ng bukal ng langis. Tinanang siya nito kung bakit niya hinahanap ang bukal. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Berto na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa kayamanan, kundi sa pagpapatunayan sa kanyang sarili na kaya pa rin niyang harapin ang hamon ng buhay. Dahil sa kanyang katapatan, pinayagan siya ng diwata na kumuha ng langis. Ngunit sapat lamang, walang kasakiman, walang labis. Ngunit sa kanyang pagbabalik, muling sumulpot ang kapring galit. Pilit na kinukuha ang langis mula kay Berto. Sa gitna ng kaguluhan, nadulas si Berto at natapon ang lahat ng kanyang nakuha. Nawala ang langis at tuluyang naglaho ang pagkakataong yumaman. Sa kabila nito, hindi nawalan ng pag-asa si Berto. Sa halip ay napangiti siya.
sapagkat sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng kakaibang nilalang, nalalampasan ang mga pagsubok at natutunan ang tunay na halaga ng kanyang pakikipagsapalantalan. At sa huli, napagtanto ni Berto Corudo na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa langis o ginto, kundi sa karanasan, katapangan at mga alaala na mananatili hanggang buhay.